Hello po, Bong Dalong po, principal po ng Caloocan High School. Medyo maagang nakakauwi ngayon, ano? Masabihin, di man maaga. Medyo may araw pa kasi walang klase, walang second shift, walang first shift, walang second shift, walang klase. Kasi kapag may klase, obligadong antayin na matapos minsan yung second shift, ano? Gabi na yan. Kaya gabi na nakakauwi, Sir Bong. Pero ngayon ay opisina lang naman, ano, sa paaralan. So pag-usapan natin yung ano, kasi ang dami pa rin mga guro ang hindi makamove on, no, dun sa kanilang S. Diba? Sa application nila sa the expanded career progression. Hindi ko lang alam, yung iba yata meron ng uling second batch, no? Merong pangalawang na sila call for submission of sa ibang division, ng papers for ECP application ng mga guro. At nagkakaroon na uli ng ng mga assessment, no. Kasi ang nangyayari diyan, merong step 1 ng assessment. Dito sa step 1 ng assessment, dinedetermine ng mga PSDS assessor, EPS, kung sino man. Yung COI and COI, di ba? Indicators. Ngayon, kapag dito sabihin nakakakuha ka ng S, pero marami na akong paliwanag no, tungkol dito sa S Kaya lang ang ko na lang dito, ang point ko na lang dito yung yung dito, yung leniency, no, na dapat ay ibigay na sa mga guro for 3 years. Sinasabi naman dun sa sa the expanded career progression, yung itong initial implementation 3 years, itong unang 3 years ng implementation, I mean yung unang 3 years ng implementation ng the expanded career progression, dapat hindi na nag-iigpit sana yung mga division supervisor, PSDS, EPS, at anybody na assessor nung step 1. Kasi sinasabi naman dun sa sinasabi naman dun sa 'di ba? Sa provision ng EC DepEd Order 34 ata 'yun. Nakakalimutan ko na no. Na sinasabi naman doon na kahit may S, 'di ba? Basta yung guro ay ang general rating naman niya ay VS. Performing naman yung guro, no? Kaya nagkataon may mga indicator na S siya. Sana itong yung 3-year implementation, itong first 3 year na implementation, di ba? 2025, 2026, 2027. Okay. Sana maging wag lang sobrang higpit. Wag lang sobrang higpit yung ating mga assessors, no? Na sana kahit may S, kahit 3, kahit 4, kahit na may S, sana i-consider pa rin na performing yung guro kung ang rating naman niya ay VS. Meron nga outstanding na di-disqualify daw ewan ko totoo. Sana nakikiusap tayo, no? Pagbigyan na natin yung mga guro natin for first 3 years. Huwag na natin higpitan. Maghigpit na lang tayo after 3 years. Kasi pag tinanong mo naman ng DepEd, hindi naman sila mahigpit Pag yung mga guro, nakakita ako ng ng letter in-address sa Broad. Nung sumagot yung DepEd Broad, pabor sa teacher Sana isipin nyo, ang DepEd, mas gusto nila ang nagpo-promote. May basis naman yung sinasabi natin, yung sinasabi ko, hindi ba na huwag munang maghigpit basta yung guro ay performing. Basta na-assess natin yung guro ay performing naman, di ba? Kahit na may S siya, kung performing naman, dapat kino-consider na ng mga assessor natin. Huwag nang dinidisqualify.
O, di ba? Besides, kapag kinumpit mo naman yung score niya, ano naman, minsan mataas. Di po ba natin naiisip yon? Napakataas naman ng kanyang ng kanyang score. Tapos dahil lang may S siya, 1, 2, 3, 4, nadidisqualify. Pero pag binilang mo naman yung score niya is above 50, pasok siya sa cut-off. Sana nare-realize ng mga natin yan, ng mga assessor. Kasi ang sa step 1 medyo dito medyo crucial Kasi step 1 nabubulol ako. Sisintensyahan ka na diyan ng mga assessor kung DQ ko Kapag DQ ka, hindi ka na makakarating ng step 2 ng assessment, yung comparative assessment. Kasi doon sa step 1 pa lang, kapag tinitignan na, ina-identify na ng mga EPS, PSDS, yung mga NCOI, COI mo, at meron kang mga S doon, sa sobrang higpit ng mga PSDS, EPS, no? Na wala talagang konsiderasyon, ayun, tiglik, DQ, yung teacher, kawawa naman. Sana, yung basahin natin yung provision ng ECP, na kapag performing naman, kahit may S, meron doon no? Kahit may S, basta performing, ay hayaan na kung pasok naman yung score niya. Kasi dapat, dear EPS, PSDS, pag nag-apply tayo, pag nag-i-interpret tayo ng rules, sana pabor lagi sa teacher, no? Ano naman to for first 3 years lang naman ng implementation, after 4 years. In the 4th year pala ng implementation, di maghigpit na. Ganun lang yun, no? In the 4th year na implementation, saka na lang maghigpit. Pero ngayon yung first 3 years na implementation nito, dapat muna? Oo, magaan muna. Lenient muna. Kasi pasok naman sa score yung Kung below 50, okay lang. Hindi naman below 50 yung mga teachers para kay iniskoran pa nung nakakuha ng 70 tas nagkaroon lang ng S na disqualified. Di ba natin na-realize yun? Pasok sa cut-off, yung iba matataas pa nga, may 80 raw may 90, yung iba nagkaroon lang ng S, 2 S, 3 S. Wala, nasayang na yung score nung teacher. Kawawa naman. Sana nare-realize ito ng ating mga PSDS, EPS, ng mga assessor natin, na sana pag nag-interpret tayo ng rules, sana ipabor sa teacher. Maraming salamat po.